Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Titiyakin ng bagong pirmadong batas na Public-Private Partnership o PPP Code of the Philippines na matutupad ang pagtatayo ng dekalidad ng mga proyektong infrastruktura at serbisyo sa bansa ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno. Nagpasalamat ang kalihim sa anyay mabilis na aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsasabatas ng PPP Code na nagpapakita ng layunin ng pamahalaan na isulong ang mas malakas na kolaborasyon sa pagitan ng public at private sector. Lilikha ang PPP Code, ani Diokno, ng matatag at maaasahang estado para sa kolaborasyon sa pagitan ng public at private sector at tutugunan nito ang mga puwang sa pagpopondo ng infrastruktura. Pag-iisahin ng PPP Code ang lahat ng legal frameworks at lilikha ito ng unified system para sa mga pamumuhunan na maaari nilang konsultahin kung nais nilang makisali sa mga PPP projects. Paliwanag ni Diokno, sa pamamagitan ng paghihikayat ng mas malakas na kolaborasyon sa pribadong sektor, itinataguyod ng batas ang inobasyon sa mga proseso, mas pinahusay na resource mobilization, at paghatid ng dekalidad at cost-effective na mga proyektong infrastruktura sa bansa. Epektibo ang PPP Code, 15 araw makaraan ang pagkalathala nito sa Official Gazette o sa pahayagan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas maraming Pinoy ngayon ang kinokonsidera ang mahusay na customer service bilang dahilan ng pagbili ng produkto at serbisyo kaysa sa murang presyo ayon sa 2024 Qualtrics Consumer Trends Report. Iniulat ng Qualtrics na ang kalidad ng produkto at serbisyo na nasa 70% ng surveyed respondents at customer service support na nasa 50%, ang top purchase drivers sa mga Pinoy, mas mataas sa presyo na nasa 37%, madaling digital experience na nasa 26%, at kagustuhang gumawa ng mabuti para sa lipunan na nasa 15%. Pahayag ni Qualtrics Exim Institute Principal Exim Catalyst Moira Dorsey, kinakailangan ng mga brand na maghanap ng paraan na makuha ang mahalagang customer feedback sa lahat ng lugar tulad ng sa mga survey, social media, call transcripts, chat logs at review sites. Dapat ani ang pagsama-samahin ito sa operational data tulad ng average spend at visit frequency upang malaman ang gusto ng mga consumer at maibigay sa kanila ang magandang serbisyo. Ngunit sa parehas na ulat, ipinapakita ring nagbibigay ang mga customer ng hindi direkta at maligoy na feedback pagkatapos ng hindi magandang shopping experience. Ayon sa ulat, pagkatapos makaranas ng customers ng hindi magandang shopping experience, 48% sa kanila ang magsasabi sa kumpanya. 44% ang magsasabi sa kaibigan at kapamilya, 30% ang mag-iiwan ng online reviews, at 19% ang magbabahagi ng kanilang karanasan sa social media. Dagdag ng Qualtrics, kailangang alagaan din ng mga organisasyon ang moral ng frontline employees, kabilang na ang cashiers, bank tellers at restaurant crews upang mapaganda ang customer service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan ng Asian Development Bank o ADB ang $450 million policy-based loan upang tulungan ang Pilipinas na palakasin ang reforma sa polisiyang pangkalusugan. Sa isang pahayag, sinabi ng ADB na gagamitin din ang loan para ilapit sa mga mamamayang Pinoy ang abot-kayang gamot at serbisyong pangkalusugan, pagpapanatili ng Universal Healthcare o UHC coverage at dagdag na pondo sa UHC.
Tutulungan ng Build Universal Healthcare Program o Subprogram 2 ang pamahalaan para sa implementasyon ng pangunahing mga reforma sa ilalim ng UHC Act of 2019. Kabilang dito ang sustainable financing para sa UHC, integrated delivery ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan at interoperability ng health information systems. Ipagpapatuloy lamang ng programang ito ang sinimulan sa Subprogram 1 at ang technical assistance na pinondohan ng Japan para sa programang Prosperous and Resilient Asia and the Pacific na inaprubahan noong Nobyembre 2021. Ani ADB Principal Health Specialist Eduardo Banson, ang Build UHC program ay bahagi ng commitment ng ADB na maghatid ng pangmatagalang suporta sa bansa upang matiyak na lahat ng Pinoy ay mayroong pantay na akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Dagdag ni Banson, makakatulong din ang programa sa pagtitiyak na ang mga reforma ay angkop sa gender-specific health issues at epekto ng climate change sa kalusugan at kapakanan ng mga tao. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.